gastos. People do not bother to be productive to have their increases because they are always increased across the board, whether they're productive or not. So, sa ngayon, iisa lang ang sigurado. Dadalhin ng mga empleyado ng gobyerno ang kanilang hinaing sa Menjola sa April 7 para kalampagin ang mismong Malacanang. Maricel Halili, News 5. Hindi nakalimutan ng Morong 43 ang ika-64 na kaarawan ni Pampanga Representative Gloria Arroyo bukas. Kaya ang regalo nila, isang 15 milyong pisong civil case laban sa dating Pangulo. Nagsampa ng kasong 6 na inaresto sa Morong Rizal dahil sa paglabag daw sa kanilang karapatang pantao. Sinampahan din sina dating Defense Secretary Norberto Gonzales at dating Chief of Staff Victor Ibrado. Inaresto ang Morong 43 noong February 6, 2010 dahil miyembro raw sila ng New People's Army. Matapos ang 10 buwan, pinakawalan din sila sa utos na rin ni Pangulong Aquino naman. Narito na ang aksyon weather. Tuluyan nang naging bagyo ang low pressure area na namuo sa silangang bahagi ng bansa noong isang linggo. Pinangalanan itong Amang. Nasa higit 800 kilometers ang bagyo mula sa silangan ng Borongan sa eastern Samar. May lakas itong 55 kilometers per hour. Hindi pa man tumatama sa lupa, nagbago na ng direksyon ng bagyo, kaya inaasahang lalabas na si Amang sa Pilipinas ngayong gabi. Pero ramdam pa rin ang epekto ng bagyo. Patuloy na nakakaranas ng pag-ulan sa Bicol Region, Eastern Visayas at Northeastern Mindanao. Apektado rin ang klima natin dito sa Metro Manila na naging makulimlim at may tsansang umulan. Pero bukas mga kapatid, muling gaganda ang ating panahon dito sa Metro Manila. Kaya sa mga maglalaba, pwede nyo nang ischedule yan bukas. Sa mga kapatid naman nating babiyahe sa mga karatig bansa dito sa Asia, magandang sikat ng araw ang sasalubong sa inyo sa Tokyo at Osaka, Japan. Gayon din sa mga pupunta sa China at Korea. Pero sa mga magsha-shopping sa Hong Kong, nako, maglagay na ng payong sa inyong bagahe dahil patuloy ang pag-ulan doon. At yan muna ang lagay ng panahon sa oras na ito. Paalala naman po sa ating mga kapatid, tumaas na naman ang kaso ng tigdas sa bansa. Nakakahawa at posibleng ikamatay ang sakit na ito kaya nagpapalibreng bakuna na ang DOH para sa mga bata. Franz Noguera, ikwento mo. 2 taong gulang na si Adrian pero ngayon pa lang siya mababakunahan kontra tigdas o measles. Siya ang unang nasampulan ng door-to-door vaccination ng Department of Health kontra tigdas. Ngayon ko lang nalaman na libre ang inject ng tigdas. Kailangan daw paigtingin ng kampanya laban sa tigdas para di maulit ang epidemya noong nakaraang taon, kung saan 6,000 kaso ang naitala. Enero hanggang Marso pa lang ngayong taon, pumalo na sa mahigit 2,000 ang may tigdas. At ang mga biktima, nasa 8 araw hanggang 85 taon ang edad. 5 ang namatay. The last nationwide campaign tayo, nationwide, was 7 years ago. Kaya nga, meron tayong campaign to get rid of measles completely. Hanggang May 4 kakatok ang vaccination team sa mga bahay-bahay para sa libreng bakuna. Target ng DOH, mabigyan ng measles rubella vaccine ang may 18 milyong bata sa buong bansa na edad 9 na buwan hanggang 8 taon. Suportado naman ito ng World Health Organization, lalo't isa ang Pilipinas sa 6 na bansang hindi pa napupusa ang tigdas. There's only 6 countries that are falling short of eliminating, and one of these 6 countries is the Philippines. Sintomas ng tigdas ang ubo, sipon, lagnat, panghihina at sore eyes na nasusundan ng pagkairita sa balat. Maaari itong ikamatay ng taong mahina ang immune system dahil sa komplikasyon tulad ng pneumonia, tuberculosis, encephalitis at diarrhea. Payo ng DOH, bigyan ng may sakit ng paracetamol, antibiotics at tubig. Dapat ding 2 hanggang 3 beses bakunahan ng bata para di na muling magkaroon o mahawahan ng tigdas. Franz Noguera, News 5. Update naman tayo sa pinaka-aabangang kasalan ng taon. For sale na sa England ang comic book tungkol sa love story ni Prince William at Kate Middleton. At mga batang babae sa London, nagte-training na kung paano maging prinsesa. Ikwento mo, MJ Marford. Katera, ang comic book ng love story ni Prince William at Kate Middleton.
Pinamagatan itong Kate, a very private princess, at William, a very public prince. Inilarawan sa dalawang librong ito ang love life ni Prince William bago pa niya mapili ang kanyang magiging prinsesa. At ang buhay naman ni Kate habang inaantay ang kanyang Prince Charming. Isinulat ito ng isang sikat na comic book writer sa England na si Rich Johnston. At ginuhit naman ni Gary Erskine, isang kilalang artist para sa Marvel Comics sa UK. Limitado sa 3,000 copies ang flipbook version o yung isang kwento lang, habang nasa 2,500 copies naman ang combined edition ng comic book. Paano ba maging isang prinsesa? Yan ang topic ng training sa isang dosenang batang babae na may edad 7 hanggang 8 sa London. Dito, tinuruan sila kung paano ang tamang pakikihalubilo sa isang tea party, ang tamang pagpoproject sa harap ng camera. Pakulo ito ng author ng librong Someday, My Prince Will Come True, na si Jeremy Fine. Chinempo niya raw talaga sa nalalapit na royal wedding sa April 29 ang princess training para sa mga tulad niyang nangangarap ding maging gaya ni Kate Middleton. MJ Marfori, News 5. Ito paluan ba ng unan kamo? Ngayon, hindi na lang po yan para sa mga bata. Tignan nyo, sa video nito. Bata o matanda, masayang naghahampasan ng unan. Huhayan sa Pillow Fight Day na sinelebrate ng mahigit 100 mga syudad sa iba't ibang bansa nitong weekend. May patakaran, pero simple lang naman. Malambot na unan lang ang gamitin at huwag pagtitripan syempre yung mga walang hawak na unan. Napakadaming unan talaga. Lahat naman ng tao may unan. Ha? Kung ano subukan mo makipag-pillow fight? Hindi. Mabuti na lang. Wala siyang childhood. O nakalimutan na niya sa sobrang tagal? Hindi naman, hindi naman. Wala, bawal yung mga una-una na yan at sayang naman, mapunit, mabutas. Kala ko masasabi mo bawal mag-comment kasi baka ma-principal's office. Yung barkada ko may unan, pero kahoy. Gusto yung matigas na kahoy. Eh, pag pinalo mo, sigurado away ang problema ron. Anyway, yan po ang kwento. 45 minutos na maaksyong balita. Mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Dahil higit sa balita, aksyon. Susunod na po ang andar ng mga balita sa Aksyon TV at dito naman sa TV5, Willing-Willy na. Oh, yeah! That's right, that's right. Simulan na natin ang party! Simulan na natin ang sayawan! Simulan na natin ang yugyugan! Simulan na natin kumili